belated Merry Christmas and Happy New Year to all. Samahan niyo ako today sa isa na namang motovlog natin. Magkakape lang tayo around Pampanga siguro, dahil kailangan natin paabutin yung odo natin to 500 for our first PMS. Mag-1 month na tong motor natin, di pa natin napapaabot ng 500. Kaya ito, kailangan natin gamitin. Biyahe tayo papunta sa pupuntahan natin na kung saan man yun. Kwento ka na siguro kung bakit tayo bumili ng CF Moto 450MT. Bakit nga ba? Well, aminin ko sa inyo nung una, ayoko talaga ng China brand bikes, totoo lang. Pero nung nag-research ako, nakita ko na okay yung after sales nila, available yung mga parts. Tapos nung nakita ko yung units ng CF Moto, quality eh. Hindi mo masasabi na made in China, 'di ba? Ano yun naman, 'di ba? Ganda. Sulit na sulit. So, yun. Naging option ko ang CF Moto. Okay, balik tayo sa reason kung bakit natin binili to. Reason number 1, kailangan natin ng expressway legal bike for commuting purpose, commute to work. Yun yung purpose talaga ng bakit tayo bumili. We're from Bulacan. Ang office natin ay sa Quezon City. Syempre, di ba, mas mabilis kung mag-expressway tayo, mas mabilis tayo makakarating sa office, iwas traffic, iwas lubak sa MacArthur Highway, baha kapag umuulan, di ba? So, kahit bumayad ka ng toll gate, sulit pa din. Kasi di ba, yung sa pagod pa lang sa haba ng biyahe, kung mag-MacArthur Highway ka, sulit pa din yung binayad mo. Okay. Alright, habang traffic. Reason number 2, yung versatility. So diba, dahil adventure bike to, secondary purpose naman natin pa tayo bumili ng motor ay gusto natin mag-travel eh. So as an adventure bike, this is a go anywhere bike, diba? Pwede mo siyang dalhin on road and off road in long distances. So very versatile talaga dahil nga adventure bike siya. Talaga dito sa Bukawi. Oo nga pala, pilihan nga pala ng paputok ngayon, kaya traffic dito. Kalimutan ko yun Tingnan nga natin kung maraming bumibili ng paputok ngayon. Wow, Mazda MX-5, isa sa mga dream cars natin. Wala ang car dahil dalawa lang ang sakay. Ang pogi, diba? Let lang niya. This is the RF version. Ibig sabihin retractable fast top. Hindi siya yung soft top. Automatic umaangat yung bubong niya at automatic din bumababa. Yun na, bilihan ng putok. At dito na po tayo sa bilihan ng mga puputok. Fireworks Capital. Bukawi. Traffic.
dami nang bumibili oh. Lapit ng bagong taon eh. Maluwag. Ang dami bumibili ng paputok. Hindi kita dahil natatakbo na ng traffic. Mamaya hindi na tayo dito dadaan. Kasya pa tayo dito. Ito kasya. Sige. Alright. Sige na tayo. NLX. Basahin yung RFID natin. RFID. Yun. Okay. Let's go. Alright. So, reason number 3 natin bakit tayo bumili ng Swift Moto 450 MT ay yung luggage carrying capability ng motor ko. Hindi ko sinabing luggage space dahil as an adventure bike syempre wala naman to luggage by default, diba? So luggage capability meaning pwede mo siyang lagyan ng top box, pwede mo lagyan ng panniers para pag kailangan mo merong lalagyan. Since commuter bike nga to, minsan kailangan natin ilagay yung bag natin sa box para safe yung gamit natin, di ba? Well, pwede naman yung ibang motor. Kaya lang, di ba? Iba pa din kapag adventure bike, pag nilagyan mo ng luggages, pogi pa din eh. Unlike sport bike, pag nilagyan mo ng luggage, top box, baduy, di ba? So, or naked bike pwede din, kaya lang hindi ganun kaganda eh. Iba pa din yung adventure bike, yung lalagyan mo ng luggage. So, habang nilalagyan mo ng luggage, mas pumapogi yung motor, diba? Ito yung number 3 natin. Okay, so reason number 4, yung looks niya. Diba ang pogi na itsura talaga nito 450 MT eh. Hindi mo akalaing 450cc lang siya. Kung titignan mo parang 1,000 yata eh. Sinasabihan nga ako, marami nagsasabi sa akin, bakit ito yung binili ko? Laki-laking bike, ang let kong tao, diba? Parang alangan sa akin yung bike, pero gusto ko talaga ganito eh. Kasi yung kung tatanungin nyo kung ano yung endgame bike ko, Africa Twin tsaka yung GS ng BMW, talagang gusto kong motor, talaga dream bike ko yun, dalawa na yun, parehas adventure bike. So syempre we're leaning towards the adventure bike design of motorcycles. Reason number 5, syempre yung top reason bakit natin ginawa na to, yung price. Kasi for the price of 328,900, if I'm not mistaken, sobrang sulit nito. You pay more than you get more than what you pay for. Unlike sa ibang brands, especially sa Japanese brands, mas mahal talaga ang Japanese brands. Pero ito, for that price, ang daming features nito na sa ngayon wala pa akong problema eh.
Sobrang solid na tong bike na to for the price. Naka TFT display ka, adjustable windscreen, ABS harap likod, traction control na pwede mong patayin on the fly. Diba? Sobrang sulit for the price. So sa akin good job yun, CF Moto. Arayat yun, ganda. Mexico 18 kilometers tayo sa Mexico. Sila tayo sa Lakeshore magkakape para sulit yung biyahe natin, diba? Ay, bago to, may Adidas outlet na pala dito. Sa Riot. Yeah, diba? Ito na yata tayo, Lakeshore. Nakikita ko na yung sign na Lakeshore. Lapit na. Here. Alright. Ready at 462 kilometers. Konti na lang. Sakto na yung pagbalik. 500 na siguro tayo. And alright, nandito lang tayo. Dito na siguro yung vlog natin. So that is my 5 reasons kung bakit tayo bumili ng CF Moto 450 MT. So till our next vlog, bye bye. Roller coaster ride, hands up in the sky, take you on a ride, love to feel the high, we can start again, laughing to the end. Alright, we're home. Lampas na tayong 500, pwede na tayong magpo-TMS.